Yes, Lord. Lumalapit kami, O Diyos, sa iyong harapan, Panginoon. Nawa, Lord God, matagpuan ka namin, Lord God, sa lugaring ito, Lord God. Hallelujah. Here I stand, forever in your mighty hands, living with your promise written on my heart. I am yours, surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. Here I stand, forever in your mighty hands, living with your promise written on my heart. I am yours, surrendered wholly to you. You set me in your family, calling me your own. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise
Hello po. Makibukas po tayo sa awit 149. po. Awit ng pagpupuri. Purihin si Yahweh, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon nitong tapat sa Kanya. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Zion ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang Kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin, at siya ay pupurihan. Si Yahweh ay nagagalak sa Kanyang mga hirang, sa mga mapagkumbabay, tagumpay ay binibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hinirang, sa kanilang pagdiriwang ay masaya't mag-awitan. Papuri sa ating Diyos, ipahayag ng malakas, hawak-hawak ng espadang dobleng talim at matalas. Upang bawat mga bansa nagmalabis ay gantihan at bigyan ng ang mamamayan ng parusang kailangan. Papurit mga hari't maharlika ay kailangan bibihagin at tahaking at sa tanikalang bakal sila'y lahat ay gagapusin upang sila ay hatulan sa ayon sa tinakda. Ito ang siyang karangalan sa Kanyang pinagpala. Purihin si Yahweh. Tayo po ay manalangin. Purihin si Yahweh, purihin ka namin at sambahin sa umagang ito, dakila ka at karapat-dapat kayon sa aming purihin. Maraming salamat po sa araw na ito. Ingatan niyo ang mga papunta pa lamang. Patuloy nga po kaming magpapakumbaba at sasamba. Kayo nga po ang magdakila sa araw na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng malakas ang Panginoon? Hallelujah! Pwede po tayong gumalaw-galaw. Tayo po isasayaw ngayon sa Panginoon. Pwede po tayong pumalakpak. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord of the nation. Minsan pa, Yeshua. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord of the nation. He's enthroned on righteousness. He's enthroned on justice. His blood has overcome the enemy of our soul. He's a mighty deliverer. Yeshua. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Yeshua is Lord of the nation. Minsan pa, Yeshua is Lord. Yeshua is Lord. Hallelujah. Yeshua is
Yeshua is Lord. Yeshua is Lord of the nation. He is enthroned on righteousness. He is enthroned on justice. His blood has overcome the enemy of our soul. He is a mighty deliverer. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah, hallelujah. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Hear, O Israel. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Listen pa. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy might, and give him glory, King of glory. His ways delight. There is no other Savior, no other like Redeemer. We give our all to praise him and lift your voice in declare. Hear, O Israel, hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy might, and give him glory, his glory, his ways delight. There is no other Savior, no other like Redeemer. We give our all to praise you and lift our voice in declaration. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and put their trust in the Lord. We put our trust in you, Lord. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and you can trust in the Lord. As we worship the Lord in spirit and in truth. May the voice of you, Lord, may the voice of the Lord be heard in all the earth. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and hear, and you can trust in the Lord. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and hear, and put their trust in the Lord. Can't stop praising his name, I just can't stop praising his name, I just can't stop praising his name. We praise you, Lord. Hallelujah. Can't stop praising his name, I just can't stop praising his name, I just can't stop praising his name. Jesus, for the last time we praise you, Lord. Can't stop praising his name, I just can't stop praising his name, I just can't stop praising his name. Jesus, we praise you, Lord. Hallelujah.
Salamat o Lord sa pagsama sa amin ngayong umaga, Lord God. Tunay, Lord God, na Ikaw ay buhay, Panginoon, at nangungusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alam mo, Lord, ang dalangin, Lord God, at tinadala, Lord God, ang bawat isa sa amin, Lord God. Ngayong oras na ito, Lord God, matagpuan ka namin, Lord God. Ngayong umaga, Lord. Samahin mo kami, Panginoon. Nawa, Lord God, maging mabango sa iyo, Lord, sa iyong harapan, Panginoon, ng aming mga awitin, Panginoon. Dalangin ng mga puso, Lord God, namin na sumasamba sa iyo, Diyos. Hallelujah. Salamat, O Lord. We offer everything to you, O Lord. Lord, we offer our lives. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. We offer you our lives. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Minsan pa, awitin natin. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life.
you have not given. What do we have that is not already yours? All we possess are these lives we're living, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Thank you, Lord. Ascribe greatness to our God, the rock. His word is perfect, and all his ways are just. Ascribe greatness to our God, the rock. His word is perfect, and all his ways are just. A God of faithfulness, without injustice, good and upright is He. Thank you, Lord. A God of faithfulness, without injustice, good and upright is He. Ascribe greatness to our God, the rock. His word is perfect, and all his ways are just. Ascribe greatness to our God. Hallelujah, Lord. His word is perfect, and all his ways are just. God of faithfulness, without injustice, good and upright is He. Good and upright is the Lord. God of faithfulness, without a God of faithfulness, without injustice, good and upright is He. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great are you, Lord? You are great. How great you are. How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Minsan pa. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great, how great, how great are you, Lord? How great are you, Lord? How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee.
great Thou art. And Lord, we want to lift Your name on high. We want to lift Your name. And Lord, we want to thank You for the works You've done in our lives. And Lord, we trust in Your unfailing love. For You alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift Your name on high. We want to thank You. For the works You've done in our lives. And Lord, we trust in Your unfailing love. For You alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And I stand in awe of You. I stand Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe. Minsan pa, I stand in awe of You. I stand in awe of You. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of You. I stand in awe of You. Hallelujah. I stand in awe of You. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ano? Amen? Ang sarap awitan ng Panginoon. Lahat ng ating inawit ay pagdidescribe kung gaano kabuti, kadakila, katapat, kamakapangyarihan ang ating Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat. Tinuruan mo kami na lagi ipabatid at ipahatid sa iyo kung gaano kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan, sa iyong katatagan. Ikaw ang aming pag-asa, ang iyong salita, ang aming sandigan, ang iyong pagkalinga, ang naging kalasag namin, Panginoon, para makatayo, ang iyong pangako, ang aming naging sandigan, upang manatili. Maraming salamat. Ikaw ang aming Panginoon, walang iba. Binabalik namin sa pinakamataas na parangal, sa kaisa-isang Diyos sa langit at sa lupa, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So lahat po ba nakapagpuri sa Panginoon? Kahit po pagod, pero ang gawain po ng Panginoon ay isa pa sa nakakapagpalakas sa atin. At ipagpapasalamat po talaga natin na tayo ay nasa tuyong tapakan, sa lugar. At nararapat lang talaga na purihin natin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan. At dahil po dito, nais po nating i-welcome ang mga anak ng Diyos na dinala ng Panginoon ngayong araw na to. Alex, babae ba to? Lalaki?
Alex Mora. Babae. Kaya, ay ko kasi, Alex, babae ba o lalaki? Yan, si Sister Alex, welcome, kapatid. At Sister Althea Luis. Ayan. Sige po, tayo muna. Extend po natin ang ating kamay sa kanila. Atin silang ipanalangin. Pagpalain natin po. Yes, oh God, maraming salamat, Lord, sa kagalakan, Panginoon, na idinako nyo dito si Sister Alex at si Sister Althea, Panginoon. Patuloy po naming idinadalangin, Panginoon, itinataas ang kanilang mga dalangin sa inyo, Panginoon, at kami bilang inyong mga anak, Panginoon, maipadama namin, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa inyo, Panginoon. O Lord, maramdaman nila, Panginoon, ang inyong kabutihan, Panginoon, maranasan, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa oras na ito, Panginoon, pagpapala ang aming ibinibigay, Panginoon, sa kanila, na higit sa inyo, nagmumula ang lahat ng bagay na ito. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri namin kayo sa kagalakan na nakasama namin sila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po itumayong lahat at kamayan ang ating mga kapatid na nagtagumpay ngayon. Alone and I needed a hand. I was going down, but someone rescued me. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get out and pray that help is on His way. Walk by faith and not by sight. When things go wrong, it'll be alright. There's someone greater is watching over me. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get out and pray and then help is on His way. Now in faith I believe I got everything I need. I walk by faith and not by what I see. I got friends in high places. I got someone I can call. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get out, pray, and then help is on His way. Now in faith I believe I got everything I need. I walk by faith and not by what I see. I got friends in high places. I got someone I can call, but I got someone watching over me. I walk by faith and not by sight. When things go wrong, it will be alright. Someone greater is watching over me. My God cares too much to say. His mercies are you every day. I get out and pray and then help is on His way. Good morning po sa lahat. Ako po si Raya from Children Ministry. Today po may isi-share po akong motivational verse sa inyong lahat. Psalms. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa
Psalms 28 verse 7. 7 po. Okay po, babasahin ko na po. You are my strong shield and I trust you completely. Sa verse po na ito, natutunan ko po, sa araw-araw po, hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon natin sa buhay natin. Kaya po, sa Diyos lang po kay Lord lang po tayo matitiwala at wala sa iba. Amen. Sa Diyos tayo magtiwala. Sa Diyos ang pasasalamat, ang papuri. Itinakda niya ang araw kahapon na pag-iisang dibdib ng aming bunso, si Neil at si Elaine. Pasalamat sa Panginoon dahil tinakda niya to, siya din ang nag-provide ng lahat. Isang miracle na pinakita na naman ng ating Panginoon sa mga anak niya na nanalangin. Salamat po sa inyong mga panalangin. Naging maayos ang panahon. Di ba, nung mga from Monday to, I think, Wednesday, nag-uulan po, pero ang kabutihan ng Panginoon ay laging nandun at ang favor niya. Naging maganda po yung panahon na itakda po silang ikasal sa garden. So, papuri po yon sa Panginoon. Sa lahat po ng iti-take ko po na opportunity na magpasalamat sa po ng aming pamilya, sa lahat ng dumalo. Although, hindi namin na-invite lahat kasi siyempre, alam niyo naman pagka ikakasal, talagang malaking pera yan mo. So, nagpapasalamat kami sa Panginoon. Naging maayos ang lahat. Pasalamat sa pastor, kay Ate Lee, na napakagandang mensahe na ibinigay, kay Pastor Odi na nagkasal. Mula sa taga-sayaw, taga-tugtog, taga-awit, sa mga nagluto na tumulong, sa mga ninong at ninang, kay Andre, tsaka kay Kiano na talagang sumuporta. Salamat po. Lubos ang aming pasasalamat maging sa pamilya namin na hindi kami iniwan hanggang dulo kahit matagal yung program, pero salamat po sa ating Panginoon. At siya po ang nagtatakda ng lahat ng ito. Papuri sa kanyang pangalan. Amen. Hello po. Inagaw ko na yung mic. Ayun po. So, ano ba yan? Dapat hindi ako iiyak. Birthday ko. Ayun po. Nagpapasalamat po kay Lord. Sobrang dami kong ipagpapasalamat since simula po, lalo na po ngayong week. Ayun po, birthday ko po ngayon. Still, grabing kumilos si Lord. At kantahin niyo po ako mamaya. Ayun po, sobrang thankful lang po talaga ako kay Lord. Hindi kulang pa yung pagtugtog, pagsayaw, pagkanta para mapasalamatan siya ng buong puso. So, ayun po, thankful din po ako kay Lord, lalo na po ng Tuesday. Di ba po may bagyo? And kahit sa small things po is nakilos po ang Diyos. Kasi po RTO po ako dapat ng Tuesday, pero dahil tinamad, salamat po, tinamad ako. Kasi baka po ako ma-stranded sa Pasay. 3 hours po yung biyaso. Sobrang layo. And nakita ko nga po sa balita na sa Magallanes, yung dadaanan ko po is sobrang bahana. So, thankful po kay Lord kasi talagang sa small things, kikilos at kikilos siya. At itatestify ko din po kung paano kumilos si Lord once na naglilingkod ka. And
sumusunod ka. So, sa pagsayaw, sa pagtugtog, sa pagkanta po is, thankful po ako sa paggamit ni Lord. And ang reminder ko lang din po is patuloy tayo magpagamit kasi hindi tayo pababayaan ng Diyos. At si Lord ang magpo-provide, magsustain ng needs ng bawat isa. And yun lang po. Thank you po kay Lord. Purihin ng Panginoon. Buhay natin, no? Talagang, kung may yung dati. Pangalawa, biology major. Pero ang subject ko po ay family and marriage. How the Lord works. Na talagang ang purpose ko, ito si Alex ay buhay na patotoo. At mag-best friend po kasi yan dalawa na yan. Na parehong aiming for laude. Nung nagsabi sa akin ni Alex na ayaw siyang payagan ng kanyang tita na mag-attend rito. Kasi po meron kaming 5 to 15 minutes value formation bago mag-umpisa ang bawat klase. Pero hindi lahat ho ng professor ginagamit yung time na yon na bago mag-start ng klase ay at least i-remind man lamang ang mga bata na there is one but living Savior. Yun ho ang purpose ko sa mundo na hindi lang ako makapagbahagi sa evangelism team. Part po ng evangelism ay makapagbahagi ako. Help me. Siguro questionable lang pero yung questionable yung salitang marriage. Pero para sa akin, yung 2 course na binigay sa akin na bago ay isang pamamaraan ng Panginoon upang mas mapalalim ko ang kaalaman ng mga kabataan na ito sa pag-aasawa, sa buhay. Isa sa pinapanalangin ko sa PUP ay ang magkaroon ng campus ministry. Did you get me? I am a part-time professor and a part-time nurse on call whenever they need me. And part of those things is to have a Christian ministry inside the campus. Meron na po. Meron na sila, di ba? Meron na. But somebody who will stand there whenever the students are in awe, whenever the students are in far great problems, kasi marami ang pinagdadaanan ng mga estudyante. And I know the Lord will use me. Patuloy ko pinapanalangin yon sa Panginoon na habang tayo nabubuhay, gamitin tayo ng Panginoon. Naging family na rin po ako ng Manalo because of the affiliation. But all of you are, kinukonsider ko na my own brothers and sisters, much more than the blood relatives that I have. At pinapupurihan ko ang Panginoon, hindi nangyari ang lahat ng ito dahil sa kagustuhan ko, kundi sa kagustuhan ng Panginoon na ang lahat tayo ay ma-unified. Magkaroon tayo ng iisang pananampalataya, iisang paninindigan. At patuloy tayo hanggang dumating ang Panginoon, magsasama-sama tayo in prayer, in fellowship, in Bible study. Sa Diyos na pinakang mataas na papuri ay binibigay ko sa Kanya. Kung wala siya, wala ako. Dakila ang Diyos. Purihin siya. Sino pa po ang gusto mag-testimony? Kinukulit po ako ng asawa ko. Sabi sa akin ay, testify naman daw namin. Okay. 3 weeks ago, nag-gender reveal party kami. And, ayun, it's a girl po, ang aming magiging anak. Ayun po. Ikaw na nga magtuloy. Ikaw na. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon. Nag-ultrasound din po kami. Kailan ba yun? 1 week
1 week after nung nung gender reveal. Tapos okay po lahat. Wala pong abnormalities yung bata po. At praying na lang din po dun sa placenta previa ko. Nakaharang po kasi yung placenta ko sa cervix. So sa ngayon po, pa lang siya, nasa monitoring stage. Dahil po kapag ganon, ooperahan po talaga ako. Pero alam ko naman po, ang Panginoon yung sasama sa amin, yung kalagayan niya po doon, umiikot pa po siya kasi dati yung ulo niya po nasa ilalim, tapos nasa gilid, tapos ngayon nasa ilalim uli. So, malikot po yung baby, lalo pag 1 a.m. Schedule niya ata yun ng laro. Pero ayun po, nagpapasalamat po ako kasi nandun po ang Panginoon sa journey namin sa parenthood. Ayun po, maraming salamat po sa Panginoon. To God be the glory. Wala na po bang magsasabi? Sige. Tawag dito? Matagal na po akong gustong magtumayo dito. Ang dami lang gusto talaga. Ang dami pinagpala po. Ang dami, mga March pa yata, gusto ko lang magsalita. April, May, June, July, August na sa isang araw, no? Anyway, yung una ko pang pagpapasalamat ay marami, nalimutan ko na. Pero, ang natatandaan ko is, nung na-confine ako, anong month yun? March pa yata, Nung na-confine ako, after that, ulit ako, nagpa-check up, yung follow-up check up. Tapos, iba naman ang nakita, pap smear daw ako. Nung nagpa-pap smear ako, yun every week nabalik ako sa doktor. Nung pa-pap smear, pinaulit, nung result, pinaulit, sabi nung magse-second opinion tayo. Tapos hanapin mo yung record sa San Pablo kung saan ka inopera nung nawalan ako ng matres. So, ito yung reminders din po sa ating mga babae. Sabi kong ganyan. Tapos, sabi ko, may Diyos ako. Sabi kong ganyan. Tapos, sabi din naman ng doktor, sabi niya, magpapa-second opinion kasi the same lang yung resulta na lumalabas. Ngayon, biopsy na. Kaya lang, yung biopsy, walang makita sa iyong laman kasi naghilom na yung iyong Ngayon, sa ibang ospital ka, sa ibang diagnostic ka, sa Kalamba, inahanap ko pa yon. Tapos po, yung result, hindi ko agad nakuha. Pero, sa online, pinakuha ko kay Jai. Tapos, hindi na ako nakabalik sa doktor nung nabasa ko na doon sa bandang huli is non-malignant daw. So, purihin ng Lord. Kasi, pero noon po, isa't dalawa ako, 50-50 na, kinakabahan na hindi. Kinakabahan ako na, hindi ako kinakabahan dahil may Diyos ako. So, laging nananalo ang Lord. Alam niyo yon. Tapos po, nung namatay yung mother ko, may konti ako may regrets ako kasi syempre, lagi ako malayo sa kanya. At pag ako'y sa Los Baños pa nakatira, ako pa ang tinatawag niya para samahan siya magpa-check up. To make the long story short, so nung nandito na kami, okay naman siya. Pero siguro yung time na kuhain na ng Lord. Tapos yung heart namin magkapatid, nagpray kami sa harapan niya nung nasa hospital na, Lord, binibigay na namin siya sa iyo. To make her rest talaga na hindi na siya nahihirapan. Nagpapasalamat kami kasi dun sa legacy na iniwan niya. Alam niyo po, isang pagpapasalamat ko ay dahil kami magkakapatid ay worker sa church. Siya po dahil sa gustuhan niya maglingkod sa Lord,
tuwing Sabado, pumupunta po yun sa church. Sa Bae sila noon, sa Bae. Pumupunta po siya sa church, ang kanyang paglilingkod na ginagawa, yung walang tao. Nililinis niya po bawat monoblock ng upuan. Kasi puti yung mga upuan, kitang-kita malinis po yun. Sobrang mitikulosa yun sa Nililinis niya po yun pag Sabado. At saka po kahit hindi na siya nakaka-church, siya po patuloy na nagpapadala ng kanyang tithes. Kahit na ayun po ay magsusuman. Magsusuman yon para yung makapag-tithes, mabayaran niya yung kanyang St. Peter, lahat. Ganon siya, hindi siya palaasa sa iba. At saka, ayun, ang isa pang legacy iniwan niya na pinapasalamat ko sa Lord na noon pa pala, totoo pala yung nasa sinapupo na patay ng ating ina. Nakatalaga na pala tayo sa Lord. Kasi siya, nung hindi pa kami Christian, mga bata pa kami, siya ay, lagi niya kaming nililiko manalangin, pagkagabi, manalangin. So ayun po, papasalamat ako na ang nanay ko ay, kahit hindi siya nakaranas ng ganung sobrang karangyaan, pero alam ko na yung peaceful heart at saka yung joy na binigay sa kanya, nararanasan din namin ngayon. At ano pa yung pangatlong ipapasalamat ko? Ayun, ito po ang aking kapartner sa Bible study. Yung pong aming Bible study is parang paanda-panda, pero actually hindi po. Dalawa po yung magkapatid, ka-classmate namin ni Emma nung high school. Yung pong isa, give up, matampuhin. Kasi one time, may sakit po siya, hindi kami natuloy. Siguro po mga 2 weeks para po makapag-decide po talaga sila. So, tinatawagan ko na po. At tinatawagan po si Pastora, kaya niyo po ba tumayo? Si Sister Micaela Azores. Wala daw po munang aalis at pipicturan. Sister Micaela Azores. Bebe din ka. Si Brother Arlen Balbido. Andiyan ba siya? Today, baka po may work. April, May. Wala po siyang dala pa. Next po. Shin, Liam, Rain, Balbido. Andito ba si wala din. Antoinette Cortez. Altea. Angela de la Cruz. Melvin de Ocampo. Jude Matthew de Ocampo. Jihan Diestro. Benedict Diestro. Jihan Benedict Diestro. Francep Alexi Di Maculangan. Sister Jolly Ann Haradal. Andiyan ba siya? Wala. Wala din. Sister Leia Subida. Sister Leia. Buti sakto nandito. Si Brother Junar Subida. At si Brother Felix Villar.
Amen. Ngayon po tayo ay Thanksgiving Sunday. Marami tayong dapat ipagpasalamat. Amen. Dahil dumaan tayo sa matinding pagsubok ng bagyo, ang buong Pilipinas. Actually, buong mundo bagyo at saka lindol, pagputok ng bulkan, at iba pang bagay na calamity na walang may control, walang pwede magsabi na may nagpahintulot kundi ang Diyos sa lahat ng bagay na yan. Ngayon, dahil dapat tayo magpasalamat sa kahit anong sitwasyon, samahin niyo po ako magbuklat ng ating banal na kasulatan. Kahapon, nalimutan ko ang aking salamin. Ngayon, nagpalit ako ng bag. Oo, wala na naman ang aking salamin. Ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Unang Thessalonica 5. 1 Thessalonians 5. Pa. Hindi ko siya kasukat pero mas mababasa ko pa rin kahit papaano. Tayo po'y tumayo. Unang Thessalonica chapter 5. Ay. Verse 14 hanggang 19. Okay. Nariyan na po? Sabi po dyan sa verse 14, ipinapakiusap namin mga kapatid. Nariyan na nga po ba ang bawat isa? Ipinapakiusap po namin mga kapatid sa inyo, mga kapatid na inyong paalalahanan ang mga tamad. Pasiglahin ang mga nangihina ang loob at kalingain ang mga walang kaya. Pinamamanik yan ng Panginoon. Huwag ninyong pagigantihan ang mga gumawa sa inyo na masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. So, pangkalahatan ang hinihingi at ang iniuutos. Magalak kayong lagi. Ito po ang ating key verse. Magalak kayong lagi. Maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Ipagpasalamat ninyo sa Panginoon ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Parang gusto ba ng Lord ang calamity? Hindi naman. Pero bakit niya ipinapahintulot? So tayo po'y makakaupo. Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa Diyos na napakabuti at tapat sa kanyang pangako, makikita natin na gumagawa talaga ang Diyos tulad ng ating pinag-aralan dahil dapat po serious tayo, na gumagawa siya sa kanyang panahon at kung paano niya ito gustong gawin, kung paano niya isasagawa at pahihintulutan ng lahat ng bagay. Nakita naman po natin ngayon at daman-daman naman po natin lahat na talagang hindi na mabuti ang ating sitwasyon. Dapat ka magpasalamat kung ikaw ay kumain sa maghapon, kahit 2 beses. Kung ang 3 beses ay ang kinain mo lang sa umaga pandesal, pasalamat ka, may kinain ka pa. Kung tinanghalian ay talong o kay gulay, pasalamat ka, may kinain ka pa. Kasi tandaan natin, tayo ay hindi binaha ng katulad ng binaha sa Metro Manila, Mindanao, Mindoro, maging sa norte, na ampus tao. Alam niyo naman po inabot nila. So kung tayo ang nakalagay sa kanilang kinalalagyan, makakaya pa kaya nating magpasalamat sa Panginoon? Sa palagay niyo po, wala sa kanila nagpasalamat sa Diyos, di ba makikita mo pa rin, kahit na nawala ng bahay, nawala ng tirahan, ang tulungan pa rin, ang pagkakaisa ipinapakita, ang pasasalamat pa rin sa Diyos dahil sinabi nilang sila'y buhay. Ang kalungkutan kapag kami nawala, pero hindi na inintindi walang pagkain, kundi pasalamat pa rin at may buhay. So makikita natin sa bawat sitwasyon, kasi sa ating susing talata ng pasasalamat ay magpasalamat ka sa lahat ng panahon. Bakit nga ba ang tao ay dapat na magpasalamat? Sabi ko po, iiksian ko lang. Kaya pinauna ko na po yung iba. Dahil nakailang linggo na po, hindi ko sila nabibigyan ng certificate dahil ako po inaabot hanggang 10:30. Una, magpasalamat ka sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Amen? Magpasalamat ka sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Sabi ng
Awit 107, 1 to 3. Awit 107, 1 to 3. Dapat ako magpasalamat. Kaya kung meron nga talagang hanapan ng Diyos na marunong magpasalamat ng higit-higit pa, ay yung mga nasa aircon tayo, may kuryente, kumain, nakatulog na masarap kagabi, ilang araw na hindi naman mainit, kaya masarap matulog at nakapagpahinga dahil walang pasok, pero kulang ang pagkain, pero may kinain pa rin. Amen? So may pinabayaan ba ang Panginoon sa bawat isa sa atin? Wala. Amen. Sabi ng kanyang salita, magpasalamat ka dahil siya ay mabuti. Kasi kung hindi siya mabuti, wala ngang dahilan para magpasalamat. Pero dahil napakabuti ng Diyos, marapat lamang tayo magpasalamat. Sabi niya sa verse 2 ng awit 107, His faithful love endures forever. Nananatili ang kanyang pag-ibig at ang kanyang katapatan. Sabi niya sa verse 3, Has the Lord redeemed you? Iniligtas ka ba ng Panginoon? Sa gutom, sa kalamidad, sa kahirapan, sa kawalan. Sa bawat araw masasabi natin iniligtas tayo. Pero yung iba, hindi pa kaagad natin nakukuha. Pero ang tanong, iniligtas ka niya dun sa bawat araw ng iyong buhay? Amen po ba? Amen. Marapat kang magpasalamat sa Panginoon. Sapagkat yung iba, kahit na nakalublob sa tubig, walang pagkain, wala lahat, wala talagang natira sa kanilang mga tahanan. And yet, ano pa rin ang sinabi nila? Nagpapasalamat ako kasi ako'y buhay. Ganong kagusto yung buhay na meron sa lupa. Gayong pag nakilala mo ang Panginoon, ay magpapasalamat ka sa pagiging overcomer, yung napapagtagumpayan natin ang bawat bahagi. Pero hindi tayo nagpapasalamat na maiagdo natin yung ating buhay hanggang sa harapin natin ang Panginoon. Kasi ang kamatayan, ang pintuan ng langit. Tandaan po natin yan. Kaya dapat hindi natin ihanda ang ating sarili na paano ko iibigin na iwanan ang mundong ito kung hindi natin kikilalanin ang Panginoon at malalaman natin ang kanyang katwiran, pangako, yun yung pinag-aralan natin, binigyan tayo ng kaligtasan at meron siyang maayos na plano sa pagliligtas na kanyang ginawa. Tayo tinawag niyang kanyang mga anak at meron siya kasing magandang panukala para sa kanyang mga anak at nangako pa rin siya sa kanyang sarili, nasasamahan ko sila, ililigtas ko sila, gagabayan ko sila at bibigyan ko sila ng pag-asa. Kanino siya nangako? Ng katapatan sa kanyang sarili. Pero sino ang recipient, ang tatanggap ng kanyang pangako ng katapatan? Tayo na hindi tapat. Pero ibinigay ng Panginoon. Kasi pag ikinanumpa sa isang bagay na, o sa isang tao na, alam mo yung sinumpaan mo ay tapat, hindi mo sisirain. Kaya nanumpa siya at nagbigay ng pangako sa kanyang sariling ililigtas tayo. Hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil siya isa kanyang sarili nag-commit ng pagsama, pagkalinga at paggabay, ang nangyari ngayon, tayo'y nakikinabang sa kanyang kagandahang loob. Kaya't marapat na pasalamatan natin ang Diyos sapagkat siya ay mabuti. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil lagi tayo nililigtas ng Panginoon, lagi din natin ipagsabi, napakabuti ng Diyos kasi pinatnubayan na naman niya ako. Kagaya ng mga patotoo kanina, sabi nga minsan pagkakaperahan ka at check up ka ng check up, pero pinakamaganda sa bandang huli yung sabing okay lang yung check up sa iyo. Hindi mo ipinag-pray sa isip mo, pero ikaw ipinagpala. Tama po ba? Minsan hindi ka humingi, pero pinagpala ka. Sa ngayon, hindi natin nakita na yun pala i-prayer request natin noon pa. Pero ngayon lang natin natanggap. Kaya, pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang ating Diyos ay tumutugon sa pananalangin. Sabi ng awit 138, 1 to 5. Nakita na po ng kalimitan, ng karamihan. 138, 1 to 5. Ako si Yahweh, buong pusong aawit ng pasasalamat. So paano magbigay ng pasasalamat sa Panginoon?
sa pamamagitan ng pag-awit at pananalangin. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Ito ba ang binasa ni ano? Ha? Hindi. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong pangalan. Bakit dapat purihin? Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw ay tunay na dakila, pati ang iyong kautusan. Kasi sa kautusan, nagkaroon tayo ng pagsasaayos o pagtutuwid. Ginagawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. So, dapat dinideclare natin o sinasabi natin ang kabutihan ng Panginoon at ng kanyang kagandahang loob. Ipinapatotoo natin na ang Diyos ay mabuti. Tinugod ka sa iyong panalangin, halimbawa, yung nakapag-aral ka, nakapagtapos ng pag-aaral ang iyong mga anak, o kaya naging maayos ang trabaho, natanggap, o kung minsan, bakit hindi natanggap? Makikita agad natin, ang sama ng loob natin, hindi natanggap. Pero meron siyang inihandang mahigit na mabuti. Kasi pag ikaw ay mananampalataya, kung kinikilala mo ang Diyos na mabuti, walang pangyayari sa buhay mo na ikasasama mo ng loob. Kundi ang sasabihin mo'y, meron kang ginagawa sa buhay ko. Kasi habang dumadaan tayo sa mga iba't ibang klase ng pagsubok ng buhay, hindi natin makikita yung maganda. Pero pagkakalampas na, saka lang natin nakikita. Bilang mga mananampalataya na pinili at tinawag ng Diyos para maging kanyang mga anak, itinilaga na kanyang maging anak. Yun po yung 3 linggo natin series, na ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa kabila ng hindi natin pagiging mabuti, ito ay ginawa ng Panginoon, iniligtas tayo kahit hindi karapat-dapat. Isang gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Itinakda ka doon sa maganda. Dahil pag siya ay nagtakda para sa atin sa isang magandang kalalagayan, gagawin niya at gagawin ang kanyang plano upang tayo ay maligtas at marating natin yung kanyang itinakdang pagpapala. Ang hindi lang mangyayari doon ay kung tayo ang aayaw. Kasi siya ay regalo. Kung ikaw ay aayaw, dahil siya ay regalo, pero kung tatanggapin mo, susundin mo yung patakaran. Hindi naman mahirap yung patakaran ng Panginoon pag tiningnan mo to ng positibo. Kaya kahit anong dilim ng iyong kalalagayan, kung nakakita mo ang Diyos na pinagtitiwalaan mo, ay sa pananampalataya mo nagtitiwala ka na maganda ang kanyang plano, yung madilim na yon, dahil sinasabi natin na, Lord, may ginagawa ka sa buhay ko, gusto ko siyang makita. Kaya kahit dilim na yan, sabi nga niya, kahit dilim na pusikit, dito rin po yan sa awit. Bakit ba nagawa ng mga may akda ng awit, kalimitan ni Harang David o mga awit sa templo, ang bawat talata ng awit? Ito po'y panalangin ng ginawang kanta. Bakit nila ito naisulat? Sapagkat yung kanilang relationship sa Diyos ay pinalalim ng kanilang pagtitiwala. Ganon din tayo. Kung ikay talagang nananampalataya, magtitiwala ka sa iyong sinasampalatayanan. Kailangan mo ibigay yung pagtitiwala. Hindi kagaya natin na to see is to believe. Sa Diyos, believe before you see. Pero pag ikay naniwala, sabi ng Panginoon, mapapalipat mo kahit na anong bagay. Because of your faith and trust. So dahil doon sa pagtitiwala mo sa Panginoon, yung dilim, makikita mo yung liwanag sa likod ng dilim. May makikita kang pag-asa at mababanaag mo yun. O makikita mo yung pag-asa na yun sapagkat ipinapahayag lang ito ng Panginoon doon sa kanyang mga anak na tinawag niya at pinili. So lahat na nakaupo rito ay tinakda ng Panginoon. Ang pananatili, tayo ang gagawa. Dahil lahat ng bagay ay regalo nating natatanggap. So, dapat ako magbigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon, marapat at ang ating labi ay magbibigay ng papuri at pasasalamat. Sino makakapagsabi ng kabutihan ng Panginoon kundi yung nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon? At kalimitan ng pinakamagandang papuring pwede nating ibigay, yung pinagdaanan natin ay sobrang hindi maganda, pero ipinakita ng Lord yung maganda, hindi maayos, pero pinakita ng Panginoon yung kanyang design at yung kanyang katwiran kung bakit. Kagaya ng bagyo, walang mabuti doon kung titingnan natin. Pero sino ba ang may dahilan? Sino ba ang may gawa kung bakit umabot tayo ng ganyang baha? Una, sinikap naman ang bawat lugar na magkaroon ng clogging, yung inaayos yung mga basurahan.
Pero nung lumakas ang ulan, ano yung unang nadala at bumara? Basura. So, kanino basura yon? Sa atin. Sino ang recipient ng pagkakamali na yon? Tayo pa rin. Kaya kung bawat isa'y pahahalagahan yung kanyang kinabukasan, yung kaayusan na tinuturo ng Panginoon, hindi tayo babahain. Bakit? Kasi pupunta siya sa dapat puntahan. Ayun nga naman dagat alam na may hangganan. Sabi nga ng Panginoon kay Job, magagawa mo bang lagyan ng hangganan ng tubig sa dagat? Nilagyan niyo na yung hangganan. Hanggang doon lang yon. Mula sa bundok o kalangitan, bababa, padadaan niya sa bundok, pababa, at nilagyan niya ng hangganan yung tubig. Pero yung tubig, dahil magandang tingnan at medyo mga white sand, nilagyan ng mga bahay. Nakuha niyo ako ngayon, nilagyan ng bahay. Pinagkabuhayan ngayon. At pag ganitong kalamidad, binabawi ng dagat ang kanya. Babawiin at babawiin. Kasi kanya yun pero sinabi ng Panginoon, nilagyan niya ng hangganan, mabuti na lang, mabuti ang Diyos. Nilagyan niya ng hangganan. Sinabi din niya, sabi niya nga kay Job, O Job, kaya mo bang huwag pababain yung mga wild animals sa kagubatan? Siya ang nagpapakain, siya ang naglagay ng bakod ng kautusan na hanggang dyan lang kayo, yung mga wild animals. Huwag kayong bababa doon sa mga tao. Kasi sisirain tayo o papatayin tayo. Kasi nga sila'y wild. Nilagyan ng Panginoon yun ng hangganan. Pero tayo mga tao, explorer, pinasok natin. Di ba, kinongkar kahit ang elepante o malalaki leon na papaamo. Why? Kasi sinabi ng Panginoon sa Genesis pa lang, lagyan mo ng pangalan ng mga hayop, tawagin mo siya, pero ikaw ang kanilang head. Dahil binasa mo ang Biblia at nalalaman mong ganito ang pagkakalikan ng Diyos, maunawaan mo kung bakit mo siya napapasunod. At alam mo kung saan ka nakatayo. Bakit? Alam mo, ikinilikha din ng Diyos. Ikaw yung head ng mga hayop. Kaya may pangalan, nilalagyan natin sila ng pangalan. Kasi sinabi niya yan kay Adan. Adan, lagyan mo sila ng mga pangalan. Genesis chapter 1, 2, 3. Makikita natin ang ginawa ng Panginoon at hahangaan natin siya. Kaya marapat, yung nakakaunawa na ngayon, nagbabasa na ng Biblia, at nakikilala na yung kilos at galaw ng Panginoon ang magbigay ng pasasalamat. Sapagkat ano yung number 1? Siya ay mabuti. Amen? Palakpakan natin uli ang Panginoon. Sa kanyang kabutihan, at tapat siya sa kanyang pangako. Yun ang pinakamaganda. Tapat siya sa kanyang pangako. Binibigyan niya tayo ng lakas kapag siya nagsalita. Ang dami, nakita ko lang basta may guhit, hindi ko na mabasa. Isa pa, 1 ay dapat ka magpasalamat sapagkat siya'y mabuti. Ikalawa, sapagkat tumutugon ng Diyos sa panalangin. Ikatatlo, be thankful dahil ikaw ay laging inililigtas. Amen. Lagi tayong nakakaligtas. Walang hindi. At pagka dumating sa panahon natin na hindi na tayo naligtas, yun ang ating hangganan. Pero pag binigay naman niya yung hangganan, pinababayaan ba yung iniwan? Hindi. Pag inaalala ko yung buhay namin magkakapatid, kasi 9 ako, magte-10 pa lang ako nung mamatay ang nanay ko. Pang-4 ako sa panganay. So, ibig sabihin, may sumunod akong 8. Sipin niyo yun? May 8 akong kasunod. Ako ay grade 6 nung time na yon. Mga nadede pa. Alam ko yun, pareho kami ng tatay na yung milkmaid, nakalagay sa kilikili para uminit yung tubig. Yung bote, kasi nadede pa si Nene, si Olan, nadede pa silang lahat. At mahirap ang mawalang nanay na maaga. Kaya ako'y thankful dun sa, dapat yung lagi pagpasalamat yung may magulang kayo. Kahit anong klaseng magulang, magpasalamat kayo. Mahirap ang walang nanay. Pero thankful ako kasi may mga tiyahin kami nag-alaga sa amin pero mahirap pakisama. Kasi iba-iba ang ugali ng tao pero kailangan naming pakisamahan. Nagkahiwalay kami. But God is so good. Nung in-start ang church, pinauwi kami lahat. Nahalala namin dito yung 12 tribes. Pinauwi kaming lahat at nagsimula na ang church. Kaya ang Diyos ay may magandang plano sa bawat isa sa atin, sa bayan. Lalong-lalo na kung ang goal ng bawat isa ay gusto mong maluwalhati ang Diyos at gusto mong ma-fulfill yung pangako o plano ng Diyos sa buhay natin. Dahil sa pagliligtas ng Panginoon,
Gagabayan niya tayo. Hindi lang ikaw, maging ang iyong buong sambahayan. Ililigtas ng Panginoon. Hindi lang din ang sambahayan. Lahat ng mahal mo. Kasi yun ang hindi mo mahal ay iniibig ng Diyos. Di gaano pa yung mahal mo? Siya magtuturo sa atin kung paano natin sila tamang ibigin, unawain, pagpalain. Katulad na ating binasang susing talata, ibigin mo kahit yung mga gumawa sa iyo ng masama, wag mo silang paghihigantihan, kundi gawan mo pa rin silang ng mabuti. Silang lahat. Paano naman natin maiibig at magagawa natin ang mabuting ito kung hindi natin hihingin sa Panginoong baguhin ang ating puso at palitan niya ng kanyang pag-ibig. Pag hindi mo na kaya ang isang sitwasyon, pumikit ka na lang at sabihin mong, Lord, change my heart. Kasi ang hirap unawain. Nasasaktan tayo. At pag tayo nasasaktan, makakagawa ka rin na hindi tama kasi dahil ikaw ay sugatan. Makakapagsalita ka ng hindi tama dahil ikaw din ay nasasaktan. Pero sabi nga ng Panginoon, magpigil ka. Sino ang kanyang inuutusan? Yung kanyang mga anak. Bakit? Yung kasi yung kumikilala, kilala siya, nauunawaan siya, alam yung plano ng Panginoon, alam yung mga salita ng Diyos, alam niya yung kanyang katwiran, alam niya kung paano ang Diyos niya kumilos at sa kanyang kalagitnaan, alam niya kung paano ang Diyos gumagalaw, kung paano siya inililigtas, kung kailan siya tinuturuan, kung kailan siya pinapagalitan, kung kailan siya itinutuwid, at kung kailan ibinibigay ng Diyos ang kanyang masaganang habag. And then miracles come. Amen. Napakabuti ng Diyos. Marapat ba siyang pasalamatan? Marapat natin siyang pasalamatan. Kahit na sa gitna ng matinding pagsubok, pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Lagi siyang design sa atin ng pagliligtas. Nag-iisa naman siya doon, ano? Nag-iisa tuloy. Ang Diyos natin ay lagi tayong sinasamahan at binibigyan ng pag-asa. Yun ang pinakamaganda sa Panginoon. Yung bang kahit na nasa pressure ng sitwasyon ng buhay, hindi pwedeng hindi niya ibibigay sa iyo ang hope and way out. Ang kailangan lang natin unang ibigay, isurrender ang ating sarili. Huwag mong tingnan yung gawa niya, gawa nito, huwag. Ang tingnan mo sino ka ba sa Panginoon? At alalahanin mo yung pagkatawag niya sa iyo at ang kanyang ginagawa. Individual po tayong tinawag ng Panginoon. Huwag mong tingnan yung iba. Ang tingnan muna natin ay ang ating sarili. At pag nakita mo na, buti na lang, ang buti ng Diyos sa akin. Tinuturuan niya ako palagi. Kaya pagka may mga pressure, sabihin mong, special talaga ako kay Lord. Kasi pag ako hindi nagiging maayos, naandun siya kaagad para ako'y hadlangan, para ako'y turuan. Ang tingin dito ay pressure ng buhay. Pero ang katotohanan, yung kanyang guide, ang kanyang ipinapakita. That is trust to the unknown God. Pero willing magpakilala sa bawat isa sa atin. Amen po ba? So, palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pasalamatan sapagkat siya ay tapat. Amen. So, dahil tayo ang nasa tuyong lupa, tayo yung magbibigay ng higit na papuri sa Panginoon at pasasalamat. Dahil tayo yung pinagpapala ng Panginoon, hindi ko sinasabi pong sila hindi pinagpala. Merong plano sa kanila ang Panginoon, kaya tiyak sila pagpapalain. Amen. Sino ang kasama ng Panginoon para magpadama sa kanila ng pag-ibig? Tayo. Kung ipapanalangin natin yung mga nakalubog sa tubig, yung mga nawalan ng bahay, na makita nila ang kamay ng Diyos at ang kabutihan ng Panginoon, habang pinapakita sa atin ng Panginoon kung gaano siya kabuti, ganun ang positive ang ipinapray natin para sa kanila, makikita pa rin at sasabihin, magugulat kapag sila in-interview, mabuti na lang, mabuti ang Diyos. Sila yung pinakamataas nagbigay ng parangal. Sa kabila ng problema, kawalan, sitwasyong hindi maganda, pero nasabi pa rin nilang napakabuti ng Diyos. Hindi ba ang Diyos inagagalak at nalulugod? Dahil ang katotohanan, may inihanda naman siya sa ating isang bagong tahanan, ang buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Kung ang kanyang salita ay, manatili kayong tapat sa akin habang kayo nakikipanirahan dito sa lupa. So alam natin na tayo'y pansamantala lang dito at nakikipanirahan lamang, pero dahil alam natin na ganyang kabuti ang Diyos, marapat lang lagi natin siyang pasalamatan. Tayo po'y tumayo. Yung 1, 2, 3 sa likod, 4 na row, magkapit ng kamay.
4 na row dito, papaganyan. Itong grupong ito, maghati sa 2. Paliliitin natin yung circle. Itong kila Marieta, Ate Upeng, kayo'y maghawak kamay. Yung iba, maghawak kamay doon sa kabilang dulo. O, pwede naman po kayo hindi umalis, basta kayo lang po ay naka-circle. O sige, kahit kayo 3 group, basta may maliit na grupo na magkakahawak kamay. Group yourselves into 5 or 10. Ayan. Basta maghawak kamay. At tayo ay magpapasalamat. Tayo'y kaya nating manalangin ng sabay-sabay at kaya rin naman tayo pakinggan ng Diyos ng sabay-sabay. Pero dahil tayo nasa church, gagawin natin may kaayusan ang lahat ng bagay. Pag uwi nyo sa bahay, ipanalangin natin ang bawat kapwa natin. Lalong-lalo na yung mga nawalan ng tirahan at pamilya. Pero habang tayo narito sa loob, magkakaisa tayo. Kayo nakahawak sa isang maliit na grupo, mag-e-amen tayo at magpapakinggan natin ang panalangin nung 3 itinakda ko mag-pray dito sa taas. Tinatawagan ko po yung 3 yon. Pwede na kayong pumunta rito, isa-isa kayo magpe-pray ng tig 5 minutes. Pwede kang umakyat dito. Amen po. Ang ipag-pray po natin about family, ang ating pong ipagpanalangin. Meron po akong babasahin dito sa Psalms 91. Ito po ang sinabi dito, ang Diyos ang mag-iingat. Siyang maghahangad na pagkupkup ng katastaasan at manatili sa pagkalinga ng kanyang makapangyarihan. Dito po pinakita po ng ating Panginoon na siya lang ang tunay at palaging nag-iingat sa atin. At dito sa verse 14, binanggit po sa Psalms chapter 91, ito po ay pangako ng ating Panginoon, na may kalaki po na pangako ang Panginoon. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang ako'y kilalanin. Amen po. Alam natin na ang Diyos ay siya ay makapangyarihan, pero mayroon siyang sinabi po dito na siya ay tapat pag tayo tapat sa Kanya. Amen po. Sabi dito sa verse 15, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantipalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak, tatamuhin nila aking kaligtasan. Amen po. Purihin po ang Panginoon sa kanyang pangako na binigay po sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Let's pray ay pagpanalangin po natin ang ating family. Sabayan niyo po ako, kayo nandyan. Ibigkasin niyo yung bawat labi na ipanalangin ang bawat pamilya. Tayo po'y manalangin, sabay-sabay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan, Panginoon, Lord. Kulang, Panginoon, ang aming labi na magsasabi sa iyong katapatan, Panginoon, Lord. Mapalad po kami, Panginoon, sa lugar ng Kalawan, Panginoon, sa bawat barangay ng Kalawan, sa Laguna, Panginoon, Lord. Maraming po salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng panahon, Panginoon, na dumaan, Panginoon, bagyo dumaan, Panginoon, Lord, still, Panginoon, Lord, ang aming tirahan, ang aming pamilya, Panginoon, buo pa rin, Panginoon, Lord. Salamat, Ama. Napakabuti mo, Panginoon, Lord. Maraming salamat. Ikaw ang tunay nga Diyos po, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, Lord. Lord, maraming salamat dahil ikaw po nag-ingat sa bawat pamilya, Panginoon, Lord. Ginagabayan mo kami, Panginoon. Dumaan man kami, Panginoon, ng matinding ulan o dumaan ang bagyo, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Still, Panginoon, nakatayo pa rin kami, Panginoon, Lord. Yun ang nais namin, Panginoon, na ibalik namin ang papuri at papasalamat, Panginoon, sa kabutihan, Panginoon, Lord. Tinataas din namin, Panginoon, aming mga kababayan, Panginoon, kapwa Pilipino, Panginoon, Lord, na sa sitwasyon ngayon na, Panginoon, ng bawat pamilya, Panginoon, Lord, mayroong nalulungkot, Panginoon, dahil nawala ng pamilya, Panginoon, nawala ng tahanan, Panginoon, yung kabuhayan, Panginoon, Lord. Ikaw po yumakap sa kanila po. Samahan mo po sila, Panginoon, Lord. Sa sitwasyon, Panginoon nila, Lord.
Abutin mo po, Panginoon, sila, Panginoon, sa kanilang mga pangailangan, Panginoon, Lord. Salamat, Ama. Lord, maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat pamilya sa church na ito, Panginoon, mula sa pamilya ng bawat barangay, Panginoon, at narito dinala mo, Panginoon, Lord. Salamat, Ama. Lord, papuri at papasasalamat, Panginoon, sa iyong tanging pangalan lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Manatili po tayo magkakakapit kamay at atin silang sasang-ayunan. Bless the Lord forever. I will trust Him at all times. He has delivered me from set my feet upon the rock. I will not be moved, and I'll say of the Lord, You are my shield, my strength, my Basahin lang po ako isang verse. Jeremiah 17:14. Yahweh, pagalingin mo ako at ako'y lubusang gagaling. Sagipin mo ako at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Sabay-sabay po tayo manalangin. Panalangin natin ang ating kalusugan ng bawat sambahayan pa. Dakilang Diyos, Ama namin ang makapangyarihan sa lahat. Lord, tuloy kaming nagpupuri at nagpasalamat sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Patuloy kaming dumudulog sa iyong harapan, nagpapakumbaba. Patuloy namin dinalalangin
ang bawat kalusugan ng mga kapatiran, Panginoon. Tuloy namin itinataas sa iyo ang aming mga kapatiran na nasa banig ng karamdaman, Panginoon. Lord, abutin mo ng magpalang kamay ang lahat ng kapatiran na nasa banig ng karamdaman. Bigyan mo sila, Lord, ng kagalingan na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mong bigyan ng kapangyarihan ang lahat ng mga gamot na iniinom nila upang magbigay sa kanila ng kagalingan. Ganun din po, Lord, ang mga doktor na ginagamit mo sa pagsusuri ng kanilang mga sakit, Panginoon. Bigyan mo sila, Lord, ng knowledge and wisdom upang maibigay ang tamang kagamutan sa bawat sakit na nararamdaman ng bawat isa, Panginoon. Lord, patuloy mo silang bigyan ng kalusugan, bigyan ng mabuting kalusugan sa bawat araw na paglakad sa mundong ito, Panginoon. Patuloy mo, Lord, na bigyan ng kagalingan na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Patuloy rin po namin tinataas sa iyo ang kagalingan espiritual sa bawat kapatiran na nalulugmok, Panginoon Sus. Kayo po, Lord, ang patuloy na sumama sa kanila. Wala po, Lord, kami magagawa kung kayo malayo sa inyo, Panginoon. Kaya patuloy kami dumudulog na samahan ng iyong Santong Espiritu upang makalakad sa iyong katuwiran, Panginoon, parang lumakas muli sa buhay espiritual, Panginoon Jesus. Lord, maraming salamat po sa kagagalingan na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon Jesus. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Wala, Lord, kaming magagawa kundi sa iyo lamang magtiwala at lubusan sumampalataya na ibibigay mo ang kagalingan sa bawat isa sa amin na na may karamdaman, Panginoon Jesus. Lord, maraming salamat po sa kagalingan na nagmula lamang sa iyo, Panginoon Jesus. Sa iyong dakilang pangalan, Panginoon Jesus, inangkin na namin ang tuluyang kagalingan ng bawat karamdaman ng aming mga kapatiran na ngayon na nasa banig ng karamdaman. Lord, muli sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, natatangi lamang sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. And I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every conscience to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every fear and anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus.
Jesus, for my family, I speak the holy name, Jesus. From the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is higher. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a Ay sige po, dahil magkakahawak po tayo ng kamay. Sabi po sa Deuteronomy 29:5, 40 taon akong nanguna sa inyo sa ilang, hindi kailanman nasira ang inyong kasuotan, nilapudpod ang inyong sandalyas. Walang pagkain o inumin, ngunit binigyan kayo ni Yahweh upang malaman ninyong siya ang ating Diyos. Maikli lang po. Tunay nga po na ang Panginoon ang nag-deliver sa Israelites for 40 years ng paglalakbay nila. At wala po silang ibang ginawa kundi magreklamo. Pero hindi po nila nakita yung damit nila o yung sandalyas nila na hindi nasira. At siguro po sa atin, baka ganun din po tayo. We are looking so far sa blessing na inaantay natin, pero hindi natin nakikita na sa maliliit na bagay, nagpo-provide po ang Panginoon. Sa maliliit na bagay, kumikilos ang Panginoon. At isang sekreto po, para po buksan ng Panginoon ang pagpapala sa bawat isa. Sabi niya po sa Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. So kung sa tingin niyo po may kulang, hindi po nagkukulang ang Panginoon. Siguro po tayo yon sa sarili natin kung paano po natin ginagamit ang pagpapala niya. Pero po, naniniwala po ako na kung tayo man po ang may kasalanan ng mga pagkukulang natin sa lahat ng aspeto ng buhay natin, hingin po natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan ng may pasasalamat. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, O God. Panginoon, maraming salamat po. Dahil sa simula pa lang, alam mo po, Lord, ang pangangailangan ng bawat isa. Salamat, Lord, sa mga pagpapala mo, Lord, na hindi namin nakikita, Panginoon. Sa mga answered prayer, Panginoon, na hindi namin hiningi pero ibinigay mo. Simply because you are God. Sabi mo nga, Lord, nilikha mo kami, kaya responsibilidad mo kami. At salamat, Lord, sa kabila ng pagkukulang, maraming beses kaming nadapa, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagpapala mo, Lord. Lord, turuan mo po ang puso ng bawat isa, Lord. Na sa anumang sitwasyon ng buhay namin, magtiis sa kung anong meron at magpasalamat. At Lord, alisin mo sa amin, Lord, ang espiritu ng pagiging reklamador, Panginoon. Dahil, Lord, laging dakila at tapat, Panginoon, ang plano mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord. Lord, ihanda mo po ang puso ng bawat isa sa mga pagpapala mo, Panginoon. Lord, lagi ko pong tinatanong sa pangangailangan ng church,
Lord, saan dadaan? But your ways are better than our ways. And your ways are not our ways, O God. Lord, we are declaring blessing, Panginoon, sa bawat isa. Lord, gamitin mo po ang bawat isa na maging daluyan ng pagpapala, O God. At maging mabuting steward kami, Panginoon, ng pagpapalang ito, O God. Lord, hipuin mo, Panginoon, ang bawat puso. Ano man ang pangangailangan nila sa oras na ito, Lord. Yes, Lord, lahat po kami nangangailangan financially. Lalo na, Lord, yung mga kapatid namin, Lord, na nasalanta ng bagyo, Panginoon, binaha. Bawat kilos nila, Lord, kailangan nila ng pera, Panginoon. And we know, Lord, that you will provide. You will sustain, O God. At kung paano ka naging mabuti sa bawat isa sa amin, Lord, alam din po namin na ganun kakabuti sa iyong iglesia, Panginoon. So Lord, we are declaring blessing, Panginoon, blessing upon blessing, O God, sa bawat isa. And use us, O God, fill us, O God, and let us overflow, O Lord. Hallelujah! Hallelujah, O God! Purihin ka, Panginoon. Lord, tingin mo po ang panalangin ng bawat isa ang nagkakaisang puso, Panginoon, ang nagkakaisang isip, Panginoon. We want to honor you, Panginoon, sa meron kami, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Touch our heart, O God, and open the windows of heaven, O God, and flood your blessings, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Bless you and keep you. May His face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Generations and your family
their children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you, in the morning, in the evening, in the coming, in the going, in the weeping, in the rejoicing. He's with you, He's for 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 you. Amen. Tunay na napakabuti ng Diyos. Ano po? Sabi niya sa paglabas mo, sa pagtulog mo, ano man ang ginagawa mo, I will willing, very willing ang Diyos na pagpalain tayo. So sabi ng kanyang salita, be thankful. Amen. Sa Diyos na napakabuti at tapat sa kanyang pangako, maraming pong salamat. Wala kang katulad. Napakapalad ng mga tao o ng mga tinawag mo at pinili sa karamihan, nakapanindigan sa iyong salita at nangawakan sa iyong mga pangako. Napakapalad ng mga tao na tinawag mo at ibinukod. Tinuturuan mo man kami, pinapagalitan, dinidisiplina at pinapalo marapat lang dahil gusto mo kami maging matuwid sa pagharap namin sa inyo. Napakapalad namin kasi nakita mo kami sa karamihan. Niyakap mo kami sa aming karumihan, pinagpala, minahal, at pinatawad. We are so thankful and blessed, Lord God, dahil Ikaw ang aming Diyos na nagsasabi kahit anong gawin namin, You are very much willing to bless us, to guide us, lead us, and give us hope. Marami pong salamat sa isang napakabuting Panginoon, Ama. Napakabuting Diyos na lahat ay ibinigay para sa amin. Ang kamatayan mo sa krus, ang lagi nagsisignify kung gaano mo kami kamahal at kung gaano mo kami inibig, pinatawad, niyakap at willing linisin hanggang sa makasama mo sa langit na bayan. Maraming pong salamat, Lord. Kaya tanggapin ng bawat isa ang kanyang pagpapala. Itaas natin ang ating mga kamay. Sapagkat ang Diyos ay natin ay napakabuti. Lagi sabihin ng bawat labi, napakapalad natin. Dahil kinikilala tayo ng Panginoon at patuloy pa niyang kikilalanin. Maraming salamat, Ama. Abot mo ang aming mga kamay, abot mo ang aming kaisipan at ang aming damdamin. Inihahandog namin ito sa iyo. Hindi mo lang kami basta linisin at pagpalain at samahan, kundi gabayan mo po kami at magamit mo kami na maipahayag namin kung gaano kakabuti, kung gaano kakatapat na Diyos na gumawa sa amin ng isang malaking himala ang kami ipatawarin at linisin at isuot namin ang iyong katwiran. Marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa kong mga kapatid sa kanilang paghayo, pag-uwi sa mga tahanan. Ikaw ang magmanguna sa kanila at magsaayos ng kanilang lalakaran, hahawakan, pagpapalain, gagabayan at babahagi na ng inyong salita. Ito po ang aming dalangin, tanggapin ang pagpapalang mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Thank you, Lord.
Marami pong salamat sa bawat isa and God bless you po. Dahil ang Diyos ay mabuti, bago tayo magsiuwi, we must praise God in victory song. At sige, tayo na muna po yung victory song. Trust in you. I walk by faith, each step by faith, to live by faith. I put my trust in you. And every step I take is a step of faith. The weapon formed against me shall prosper. Step I take is a step of faith. No weapon formed against me shall prosper, and every prayer I pray is a prayer of faith. And if my God is for me, tell me who can be against me. I walk trust in you. I put my trust in you. I put my trust in you. I put my trust in you. Amen. Tumayo ang bawat isa, taglayin ang kanyang kapangyarihan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. See you on Sunday. Meron po tayong equipping class po. Yun.